Diyos marahay na aga! Eto nga pala ang mga kaganapan dito sa bahay bago ang araw ng kasal namin na tinatawag na pangumpisal o saminlag. Alas 4 ng madaling araw sila nagsimula sa pagkatay ng mga baboy. Bali 3 baboy nga pala ang kinatay nila na ihahanda mamaya para sa mga darating na bisita. Ang pangumpisal nga pala o saminlag dito sa Bicol ay isang tradisyonal na pagdiriwang o ritual bago ang kasal. Ito ang okasyon kung saan nagtitipon-tipon ang pamilya ng lalaki at babae para maghanda ng mga pagkain at Pakita rin ito ng suporta sa ikakasal. Kapag ganito ang mga handaan dito sa Bicol ay talagang bayanihan at kahit nga hindi ka mag-anak ay nandito sila para tumulong. Kaya naman mula sa amin ng asawa ko, maraming salamat po at Diyos mabalos. Alas 10 pa nga lang pala ng umaga ay kumain na kami ng pananghalian kasi maaga rin kami nagsimula sa pag-aasikaso at pagkatapos nga nito ay dire-diretso na ang paghahanda at pagluluto. Pagkatapos namin kumain ay dumating naman ang sound system kasi mamaya bukod sa kainan ay meron ding sayawan. Dito naman sa pinaglulutuan ay nagsisimula na sa pagluto ng kanin at dinuguan. Bali 4 na putahe nga pala ang lulutuin nila. Ang 2 ay tagaluto, ang isa naman ay tagaluto ng kanin. Dito naman sa kabilang lutuan ay may nakasalang na kanin at sa kabilang malaking kaldero naman ay ang karne na pinapalambot para sa nilaga. Isang sako nga ng bigas ang nakahanda ngayon para lutuin at nag-alala nga kami nung kainan na kasi muntik pa magkulang kaya nagpahabol pa. Gumawa rin pala sila ng sisig na gagawin daw nilang pulutan mamaya. Ang pinsan ko naman dito sa kusina, inililipat na ang nalutong kanin sa malinis na palanggana para makapagluto ulit ng kanin. Naluto na nga rin pala ang dinuguan at naghahanda na rin ang mga sangka para sa lulutuing kaldereta at igado. Sina tita naman ay inihahanda na ang mga gagamiting pinggan. Bali lahat disposable ang gagamitin namin para hindi na mag-abala sa paghuhugas at sa ganitong paraan mas napapadali ang trabaho. Nagsisimula na nga rin pala si Tiyo Binhamen sa pagluluto ng igado. Nilagyan niya ito ng peanut butter para maging malapot ang sarsa at para maging malasa. At sa katabing kaldero naman nito ay niluluto ang nilaga. Sa kabilang lutuan naman ay nagluluto si Tiyo White ng kanin at sa kabilang kaldero naman ay nilaga ulit. Dala-dala na nga ng pinsan ko ang pangsangkap na gulay na repolyo at si Tito naman ay binabalatan ng hinog na saging na saba. Hindi na nga namin nabidyohan ang lahat ng pagluluto ng mga putahe kasi nabisi na kami sa mga kanya-kanyang ginagawa. At fast forward sa mga oras na to ay gabi na at nagsisimula na nga sa pagpapakain ng mga dumarating na bisita. Nagpapasalamat nga po pala kami sa Triñanes Tables and Chairs Rentals dahil lahat po ng ginamit namin na upuan at lamesa ay sa kanila po galing. Alas 7 na nga ito ng gabi at marami na nga ang tao dito sa bahay pero sa mga oras na to ay pauwi pa lang kami galing ng simbahan kasi nagsimba muna kami, nagkumpisal at nagrehearsal. Salamat nga po pala kay Kuya Doc dahil siya ang nagluto ng pahabol na kanin. Dumating na nga pala kami dito sa bahay kasama namin ang mga abay na lalaki at abay na babae kasi pagkatapos ng rehearsal ay dumiretso na kami dito. Sa mga oras na to ay marami na nga ang tao at nakailang batch na nga daw ng tulod o pagpakain dito sa tulda. Pagkarating nga namin dito sa bahay ay nagbihis na kami kaagad kasi sasayaw kami ngayon ng pantumina at mamaya na lang nga kami kakain pagkatapos. At eto nga nagsimula na kami sa pagsayaw ng pantumina. Sa mga hindi nga po pala nakakaalam, ang pantumina ay isang tradisyonal na katutubong sayaw na nagmula dito sa Bicol. Kilala rin ito bilang sinalampate dahil ang mga kilos nito ay hango sa pagliligawan o pagsasayaw ng dalawang naglalanding mga kalapate. Madalas nga itong itinatanghal sa mga kasalan kung saan sumasayaw ang ikakasal o bagong kasal habang nagsasabit ng regalo ang mga bisita. Kaya sa mga nagbigay po ng regalo at dumalo sa okasyong ito, maraming salamat po sa inyo. Eto nga pala ang behind the scene ng mga kaganapan sa simbahan sa araw ng kasal namin. Dito kami kinasal sa St. Joseph Parish Church, Barcelona na isa sa pinakamatandang simbahan sa Sorsogon. 30 minutes bago magsimula ang ceremony ay nandito na kami sa simbahan. Bali ang bridal car ko nga pala ay mula sa Gubat Car Rental. Napakaganda at napakakomportable. Pagkarating namin dito ay nagpahinga na muna kami ng kaunti habang naghihintay ng mga wala pa. Wala nga pala kaming ibang pinagpilian kung saan kami ikakasal dahil unang-una pa lang ay gusto talaga namin na sa simbahan kami ikasal dahil totoo nga talaga na napakaganda sa pakiramdam ang magkaroon ng basbas mula sa nakakataas ang pag-iisang dibdib. Sa mga oras na to ay nagsisimula na sa pagpasa ang mga abay. Sumunod naman ang mga ninong at ninang namin. Pagkatapos ng lahat ay ako naman ang sumunod. Nag-sign of the cross na muna ako habang nakatingin sa altar at hindi na muna ako tumingin sa mga tao pero alam nyo ba na grabe talaga ang kaba ko dyan? Halo-halo ang nararamdaman ko at nang makita ko na nga sina mama at papa ay hindi ko na napigilan ang mga luha ko. Sabi ko pa naman sa sarili ko na hindi ako iiyak at nakangiti lang ako habang naglalakad para maganda sa picture pero totoo nga talaga na kapag nandito ka na sa realidad ay hindi mo mapipigilan ang nararamdaman mo. Happy tears naman ngayon, naalala ko lang ang mga pinagdaanan namin, ang puyat, stress, pagod. Pagkatapos ng 6 na buwan na paghahanda ay eto na talaga kasal
kasal na namin. May kaunting lungkot lang ako na naramdaman kasi darating ang araw pag nagkabahay na kami ng asawa ko ay hindi na ako sa bahay matutulog. Sabi ko nga noon kina mama na mag-aasawa lang ako kapag nabayaran ko na ang kanyang mga utang at thank you Lord dahil nagawa ko naman. At ito na nga pala ang pinakahihintay ng lahat, ang unang kiss namin bilang mag-asawa. Tawang-tawa nga kami dyan ng asawa ko kasi nakulangan si father at pinaulit pa nga kami kasi dapat daw matagal. Napakabait nga ni father at napakaganda rin ang kanyang homily. Naalala ko pa nga ang kanyang sinabi na hindi namin ito choice kundi ang Diyos ang pumili sa amin sa ganitong buhay. At kahit ano pa raw na problema at bagyo ang dumaan sa amin ay hindi dapat kami sumuko sa isa't isa kasi nangako kami sa Panginoon. Napakagandang pakinggan ng mga salitang yon, lalo na nang kumanta si father ng Born for You. Sa mga oras na to ay natapos na nga ang ceremony at nagpipirma na nga ang mga ninong at ninang sa marriage certificate. Pagkatapos ng pirmahan ay picture taking naman kasama ang mga pamilya namin. Ang photographer at videographer nga pala namin ay Ian Photography and Film from Gubat, Sorsogon. At sila naman ang mga nagagandahang at nagagopuhang mga ninang at ninong namin. Maraming salamat nga po pala mga ninong at ninang namin kapag naubusan kami ng bigas sa isa inyo kami tatakbo. At ito naman ang mga abay namin. Lahat nga pala ng suot namin dyan ay galing sa Sorsogon Gown Rental. Napakasarap lang sa pakiramdam na kasal na kami ngayon, lalo na full support sa amin ang pamilya namin at nagkakaisa rin. Maraming salamat nga po pala sa mga guest na nag-attend ng ceremony at nakawitness ng pag-iisang dibdib namin. Sobrang saya namin na nakasama namin kayong lahat sa pinaka-special na araw sa buhay namin. Sa mga nagtatanong nga pala kung magkano ang gastos namin, pag-usapan po natin yan sa part 2. Sa pangatlong araw nga, simula ng araw ng kasal namin, ay binuksan na namin ang mga regalo at binilang na rin namin ang mga laman ng angpaw na isinabit sa amin nang magsayaw kami ng pantumina. Dito nga sa amin, kapag ganitong mga kasalan ay pamahiin na talaga na sa pangatlong araw pa aalisin ang tulda kung saan kumain ang mga bisita at namana pa nga namin ito sa mga lolo at tula namin. Maaaring hindi pare-pareho ang pamahiin natin at nakaugalian, kaya naman ang hinihiling ko po ay maging responsable po tayo sa ating mga komento dahil maaari pong magkakaiba rin ang ating mga paniniwala. Maaga nga pala pumunta dito sa bahay ang mga pinsan at tiyuhin ko para alisin itong tulda. Bali sila din pala ang gumawa nito bago ang araw ng pangumpisal o saminlag. At atong ang mga ginamit na bambubong na trapal ay pinahiram lang din sa amin ng mga malayong kapitbahay. Kaya naman maraming salamat po. Ang mga ginamit naman na kaldero at tulyasi ay naisauli na rin namin kasi karamihan noon ay pinahiram lang din sa amin. Kasabay ng pag-alis ng tulda ay ngayong araw din pala namin bibilangin ang mga perang isinabit sa amin nang magsayo kami ng pantumina na tinatawag dito sa amin na bitor. Inuna namin bilangin ang bitor nung sumayaw kami sa gabi ng pangumpisal o yung disperas bago ang araw ng kasal. Pwede naman sana ito bilangin pagkatapos sumayaw, kaso nga lang hindi na kami nagka-oras kasi kinaumagahan noon ay kasal na namin. Pagkatapos nga namin bilangin ay nagulat kami dahil hindi namin inaasahan na ganoon kalaki ang makukuha naming bitor dahil ang total po ng nakuha namin ay malalaman mo kapag tinapos mo itong video. At bilang pasasalamat namin sa mga tumulong sa araw ng pangumpisal ay hinati-hati namin yon at ibinigay namin sa kanila, lalo na doon sa mga tumulong sa pagkate ng baboy at sa mga nagluto. Nang matapos na kami ay isinunod naman namin ang mga nakuha naming bitor nung sumayaw kami ng pantumina sa araw ng kasal namin. Sa pamahiin nga namin ay hindi pa ito pwedeng bilangin pagkatapos sumayaw at sa pangatlong araw pa nga simula ng araw ng kasal. Bawat bukas nga namin at tinitingnan namin kung kanino galing at kung may nakasulat na mensahe dahil sobrang natutuwa talaga kami, lalo na kung may nakasulat kung para saan ang kanilang ibinigay. Maliit man o malaki ay taos puso po kami nagpapasalamat ng asawa ko dahil alam po namin na pinaghirapan nyo ito at hindi po namin ito sasayangin at gagastusin ng walang patutunguhan. At dahil nga wala pa kaming bahay, ito po ang gagamitin namin sa aming pagsisimula. Kaya naman maraming salamat po sa inyo at Diyos mabalus po. Pagkatapos nga namin magbilang ay magbubukas naman kami ng regalo. Baling inuna na namin buksan ang maliit pero ang presyo pala nito ay nakakalaki ng mata at baka nga mas malaki pa ang presyo ng wallet na ito kaysa sa ilalagay ko. Bawat regalo nga ay excited kami na buksan, nakakatuwa at nakakataba ng puso dahil naalala nyo ang special na araw namin. Karamihan nga sa mga regalo ay mga gamit sa kusina, kaya naman na-excite na nga talaga kami na magkabahay para magamit na namin ang mga ito. Kaya naman mula po sa amin ng asawa ko, maraming salamat po sa inyo. Ang total nga po pala ng nakuha naming bitor sa araw ng pangumpisal ay nasa mahigit 14,000 at sa araw naman ng kasal ay nasa mahigit 123,000. Sa muli po maraming salamat. Unang-una sa Diyos sa paggabay sa amin simula sa preparation, sa pamilya namin at sa inyong lahat na nakiisa sa pinaka-special na araw para sa amin. At hanggang dito na lang muna. Maraming salamat po sa panonood. Diyos mabalos!